So for this recipe, gagamit tayo ng medium size na bangos. Tinanggalan ko po ito ng kalisikis. So first, ito po ay ating bibiyakin, dadaingin po muna natin. Be careful po na hindi po natin mabasag yung apdo dahil ito po ay papait. Yan. And then, nakikita nyo po yung apdo. Yan po yung dapat ating ingatan. So sa pagtanggal po niyan, unahin po muna tanggalin yung bituka sa gitna. And then, dahan-dahan po natin itong hugutin. Yan, para intact pa po siya at hindi po siya mabasag. Yan po yung pinaka-apdo ng bangos. And then, susunod po na tanggalin natin yung asang po ng bangos. Yan, para hindi po siya malansa. And then, hugasan po natin ito ng maigi at i-prepare na po natin yung ating pang-marinate sa ating daing na bangos. So sa isang bowl, pagsamasamahin na po natin yung mga sumusunod na sangkap. Yung ating suka, any brand po, pwede po kayo gumamit. Okay, yan, ilagay na po natin dyan. And then, sunod na po natin yung ating patis. About 1 tablespoon na patis. Yung ating asin. Yung ating black ground pepper, ilagay na po natin. Yung ating sugar. So, i-mix na po natin hanggang matunaw po yung mga powdered ingredients. So, before po tayo mag-marinate, tikman po muna natin para makapag-adjust po tayo ng seasoning. Kung matabang or maalat. Okay, so ilagay na po natin yung ating bawang. So, yung ginagawa ko po dito sa bawang ay hindi ko po tinatanggalan ng balat para mas lalo po siyang babango pag pinipirito na po natin yung ating bangos. Yan, tinatadtad ko lang po siya ng konti and then ilagay na po natin sa ating marinade. Pag na-chop na po natin yung ating bawang, ilagay na po natin sa ating marinade and then i-mix po natin. Okay, para mag-incorporate po yung lasa. At handa na po yung ating marinade. Ito na po yung ating bangos. Napatulo na po natin yan at making sure po na tuyong-tuyo po siya before po natin ilagay yung ating marinade. Okay, so i-marinate po natin at about, kung nagmamadali po kayo, pwede po kayo mag-marinate ng minimum po ng 1 hour. Or kung gusto nyo po, pwede po kayo mag-marinate overnight para mas lalong mas masarap. At kung gusto nyo naman po mag-marinate ng maramihan, pwede po kayo mag-marinate ahead of time. And then ilagay nyo lang po sa fridge or sa freezer. At pwede po siyang tumagal hanggang 1 month. So after 1 hour, ito na po yung ating marinated na milkfish o bangos. Yan. So malalaman nyo po pag okay na po yung inyong marinade, pag medyo namuti na po yung laman ng inyong bangos. Ibig sabihin, pumasok na po yung marinade ng ating bangos. So sa isang frying pan, maglagay lang po tayo ng mantika. Make sure po na mainit ang ating mantika bago natin ilagay yung ating bangos. Unahin po natin yung kanyang skin part, okay, para hindi po siya dumikit. So ihanda nyo na po yung inyong palangga, yung inyong takip. Yan, takpan po natin ng bahagya. Huwag po masyadong tightly close para makasingaw po siya dahil pag talagang naka-tightly close po siya ay hindi po mag-crispy yung inyong bangos. So i-flip lang po natin pag nag-golden brown na po yung skin side po na una nating pinirito. Yan, and then hintayin din po natin na maluto yung isang part. So ito na po yung ating bangos, daing na bangos. Tingnan niyo po mga katropa, tamang-tama lang po yung kanyang kulay. Pati po yung kanyang pagkaka-crispy ay maganda po. Yan. So i-prepare naman po natin yung ating insaladang labanos. So mas maganda pong partner sa ating bangos ay yung ating insaladang labanos. Napakadali lang po itong lutuin. Ito na po yung ating mga ingredients. Isang medium size na labanos. Ayan po. Sibuyas. Mas maganda yung manibalang or hindi masyadong hinog na kamatis. Asin. Sugar. Dahon ng sibuyas. Ito
ito po ay hiniwa ko lang po ng maninipis. Black ground pepper, any kind po na vinegar. At para mas mapadali po yung ating trabaho ay gagamit tayo ng mandolin slicer. Pwede na naman po kutsilyo. Pero kung mayroon po kayong ganito ay mas madali. So first, balatan po muna natin yung ating labanos. Okay. So after po na mabalatan po natin, hiwain po natin ito into half moon na maninipis. Yan, katulad po nito. And then, slice po natin ng mandolin. So again, pwede po kayong gumamit ng kutsilyo, pero kung may mandolin slicer po kayo, ay mas maganda. So, slice nyo po ito sa pinakamanipis na kaya nyo pong hiwain. Yan, katulad po ng aking ginagawa. Yan po. Mas manipis po ay mas maganda. After po na mahiwa na po natin ng maninipis yung ating labanos, ang next step po natin na gagawin, lagyan po natin ng asin yung ating nahiwa na labanos. So, set aside po natin yan at maghiwa pa po tayo ng iba pa pong mga ingredients. So, susunod po na gagawin natin, maghiwa po na tayo ng sibuyas. Mas maganda po gamitin natin yung sibuyas po na puti, katulad po nito, para medyo manamis-namis po siya. Hiwain na po natin ito ng maninipis. Yan. Isunod na rin po natin na hiwain yung ating kamatis. Mas maganda po gamitin natin yung medyo manibalang, yung wag po masyadong hinog, para mas maganda po ang kalalabasan ng inyong insaladang labanos. So ako po, pag ako po ay naglalagay ng kamatis, tinatanggal ko po yung buto dahil ito po ang cost kung bakit sometimes ay napapasukan po yung ating appendix. Okay, ito pong dahilan bakit nagkakaroon tayo ng appendicitis. Yung mga buto na hindi po kayang tunawin sa ating bituka. So, para po maging safe po tayo, tanggalan po natin ng buto bago po natin ito hiwain. Yan, hiwain po natin ito ng maninipis. Tsaka natin ihalo sa ating hiniwang sibuyas kanina. So, i-check na po natin yung ating nababad na labanos. Yan, ay ito na po. So, tingnan nyo po mga katropa, in-extract na po ng asin yung liquid na galing sa ating labanos. So, yung next step po na gagawin natin, i-squeeze po natin yan, pigain po natin para matanggal po yung excess po na tubig. Yung iba po, nilalamas po muna. Yan. At gusto ko pong i-remind sa inyo na ang pamamaraan pong ito ay isang optional. Yung iba po ay hindi po nila pinipigaan yung kanilang labanos. So, ito po yung aking pamamaraan para matanggal po yung aftertaste ng ating labanos. So, ito na po yung ating mga ingredients. I-mix na po natin yung ating sibuyas, kamatis at labanos. So, maghanda naman po tayo ng ating pangtimpla na sauce. So, maglagay po tayo ng suka. And then, asin, sugar. Yan. And then, i-mix lang po natin. Yan na po yung magiging panimpla natin sa ating labanos. So, sobrang dali lang po gawin. Madali lang pong sundan. Yan, ilagay na po natin dyan. And then, i-mix lang po natin. Pwede po kayo maglagay ng konting paminta. Okay. So, mas maganda yung white
pepper yung inyong gamitin para hindi po siya magkaroon ng discoloration. So, pwede rin po black ground pepper. Yan. Lagay po natin ng black ground pepper. So, before nyo po ito i-serve, tikman po muna natin para ma-adjust po natin yung mga seasoning. Kung tama ba yung alat niya or hindi pa. Okay. And then, para sa finishing touches natin, lagyan po natin ng green onion or dahon ng sibuyas. So, here you go mga katropa. Luto na po yung ating insaladang labanos. At ito na po yung ating daing na bangus with insaladang labanos. Sana po nag-enjoy po kayo mga katropa. Ako po, si Chef Angel nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!